Maraming Pilipino dito na multiple ang trabaho, multiple jobs guys. So ako noon, nabuo sa isipan ko noon na pag ako rin nakarating ako ng Canada, kakayo din ako ng ganon. Mag-grind din ako ng ganon katulad nila, no? Kasi nga, syempre, ang thinking ko noon, the more na marami kang trabaho, the more na maraming pera. Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. So nakita nyo naman, napakaganda na naman ang ating view ng ating background. Nandito ulit tayo sa North Vancouver guys. So for today, of course may work tayo, no? So medyo napaaga tayo dito sa office kaya naisipan ko munang mag-vlog, no? So sasagutin natin guys yung laging tinatanong sa atin dito sa Canada. Bakit daw puro na lang trabaho dito? Wala na daw ba tayong social life, no? Dahil nga sa sobrang puro trabaho daw dito sa Canada, hindi na tayo nakakapag-enjoy sa buhay natin dito. Alam nyo guys, to tell you honestly, no? Nung nasa Pilipinas pa ako, ganyan din yung thinking ko, no? Nung nandun tayo sa Philippines guys, nanonood din tayo ng mga vlogs ng mga nauna na sa atin dito, 'di ba? Yung mga PR na dito dati or yung mga nagtatrabaho dito na pinapanood natin habang nung tayo ay nasa Pilipinas, no? At marami nga sa kanila guys, no? Maraming Pilipino dito na multiple ang trabaho, multiple jobs guys. So ako noon, nabuo sa isipan ko noon na pag ako rin nakarating ako ng Canada, kakayo din ako ng ganon. Mag-grind din ako ng ganon katulad nila, no? Kasi nga syempre, ang thinking ko noon, the more na marami kang trabaho, the more na maraming pera. Come 2022, pagkarating namin dito, wala akong trabaho, submit ng mga resume, kabilaan, di ba, na ang thinking ko pa rin noon is, hahanap ako ng maraming trabaho para kumita ng malaki. Pero naisip ko rin noon, habang naghahanap ako ng kahit na anong trabaho nung una, kung kaya ko naman na makakuha ng trabaho, kung ano yung tinatrabaho ko dati sa Pilipinas, bakit hindi? So nung pagkarating ko nga dito guys, syempre may mga nakilala rin tayo, tapos nakipag-network din tayo dito. Marami rin tayong nakikita na ganun nga ang setup, no guys. Meron silang full-time, tapos sa weekend or after ng work nila, meron pa silang part-time jobs, yung mga ganyan. No? So talagang parang nabubuo talaga sa akin na ganun din ang magiging senaryo ko, no? Pero napansin ko sa kanila guys, dahil nga ganun sila mag-grind, no? Minsan kapag nagkakayayaan, kapag weekend, pupunta ng park, hindi sila pwede kasi nga may mga racket sila guys, no? So talagang hindi sila nakakalabas masyado. Mas pinipili nila na mag-grind or mag-work kesa yung mamasyal dito sa Canada. To be honest guys, hindi ganun ang setup ko sa Pilipinas, no? Kami mag-asawa talagang nakakalibot kami sa Pilipinas and outside the Philippines din para sa leisure guys. Namamasyal talaga kami with our kids, no? And nasabi ko sa sarili ko na kung ganito ang magiging senaryo ko, 'di ba? Hindi ba parang na downgrade ka naman na from the Philippines na ikaw ay nakakapamasyal ka nang hindi ka nag-aalala. Ngayon na nandito ka sa Canada, mawawala yung opportunity mo to to explore, 'di ba? And to have fun with your kids and with your family. At doon ako guys medyo napaisip. Nasabi ko, parang hindi yata tama yung setup na ganun. So talagang nag-research ako and I push myself na talagang maghanap ng trabaho na sabi ko,
sasapat guys para doon sa mga pangangailangan ng family ko at hindi ko kailangan mag-multiple jobs para talagang makapag-spend din ako ng time ko with my family. Lalo na guys, yung kids ko maliliit pa, no? So, since I'm working in the information technology guys in the Philippines, sabi ko, magkano kaya or sapat kaya ang sweldo ng mga IT dito sa Canada? And upon my research guys, para sa akin naman sapat guys, no? Hindi ko kailangang mag-multiple jobs para lang masustentuhan ko yung mga needs and wants ng family ko dito sa Canada. Kaya simula nun, pag naghahanap talaga ako guys, hindi ako naghahanap ng kung ano-ano lang. Hindi ako naghahanap ng work na basta-basta lang, parang ganon. So, it took me almost 3 months guys para makahanap talaga ng IT job, no? Maraming failure, maraming rejection, no? Hindi naging madali guys yung paghahanap ko ng trabaho dito, pero napaka worth it, no? Worth it yung paghihintay at pagtsatsaga, no? So after almost 3 months, nakakuha ako ng first ko na work as IT dito sa Canada. So kung ano yung trabaho ko sa Pilipinas, yun din yung trabaho ko dito sa Canada. Doon ko na-realize guys na may option pa rin naman ako or may choice pa rin naman ako na mag-grind sa weekend kasi ang work ko lang guys is from Monday to Friday. So pwede pa rin ako mag-grind ng weekend, pero I choose not to guys kasi mas gusto kong i-spend yon with my family, with my kids. So yung question na bakit daw wala ng social life, kumbaga wala ng buhay yung mga nagpupunta dito sa Canada. Para sa akin no guys, ang mako-comment ko dyan is it's a case to case basis po. Hindi po siya pare-pareho sa lahat. Iba-iba tayo ng objective, ng target dito sa Canada. So, ako based on my experience, kung ang pipiliin mong mga trabaho ay yung mga minimum pay lang, talagang kailangan mong mag-multiple job para talagang masunod mo or minsan para lang talagang masustentuhan mo yung mga pangangailangan mo dito sa Canada, kailangan mong mag-multiple jobs. Pero pag naka-land ka guys ng talagang high-paying jobs na para talaga sa'yo at ini-enjoy mo, oh man, I'm telling you, hindi mo kailangan ng multiple jobs dito sa Canada. So syempre yung iba, syempre mag-comment yan, oh hindi kasi ano yan eh, kung hindi naman lahat is magagawa mo kung ano yung trabaho mo sa Pilipinas. And that is true. Halimbawa guys, yung mga nurses or yung mga regulated jobs from Philippines na pupunta dito, hindi nga po talaga, no. Hindi katulad ko guys kasi nasa IT sector ako, hindi ko na kailangan ng mga certification, yung mga exam, hindi katulad ng mga nurses, mga dentists, mga doctors, no. Pero I'm telling you guys, marami kong kakilala rito ng mga Pilipino, no, halimbawa mga doctor, mga dentist, na nagawa naman nila guys, no. So hindi imposible, no. Kailangan mo lang talaga mag-upgrade, di ba? Ang problem kasi sa iba guys, no, nagse-settle sila for less. Kumbaga yung mga manager sa Pilipinas o mga doktor sa Pilipinas, mga nurses, ganyan, no. Hindi nila tinutuloy. Kasi nga daw mahirap, may mga age daw sila, mga ganyan, no. And that is totally fine. Pero syempre, kung ganun yung pinili mo, what would you expect, di ba? Ang point lang natin dito guys is, kung gusto mo ng mas magandang trabaho at mas mataas na sweldo, huwag kang magsesettle kung ano lang yung pwede na, no. Siguro, pasukin mo yon pansamantala, pero you are working on something big, no? Kumbaga, nag-upgrade ka sa sarili mo. Kung ikaw nurse ka, so kung hindi mo pa makuha yung pagiging nurse na work dito at ikaw ay nagtatrabaho pa sa ibang line ng work, make sure na nagte-training ka, kumukuha ka ng mga exams and certification na magli-lead sa'yo para makuha mo yung trabaho na gusto mo talaga. At the end of the day, ikaw pa rin naman ang pipili niyan guys, no? So, hindi ako naniniwala dun sa mga sinasabi nga nila na puro daw dito trabaho, ganyan. Hindi po totoo yun, guys, no? Choice nila yun. Hindi po kasalanan ng Canada yun. So, dito, guys, ang tanging maipapayo ko lang sa inyo is do your own research. I-check nyo mabuti yung skill set na meron kayo.
and dapat pasok yon sa mga pangangailangan ng province na pupuntahan nyo. Halimbawa, kung kayo ay nasa nursing or nasa healthcare, ganyan, di ba? I-check nyo guys yung mga website ng mga provinces dito sa Canada para talagang sure kayo na yung papasukan mo na province, magiging in demand yung skill set na meron ka para pag nag-upgrade ka, hindi ka mahihirapan na makahanap ng trabaho na para sa'yo. Okay? Yun lang. Napakaganda ng Canada guys. So aim for something na talagang magsusustento sa inyo. Hindi lang yung needs pero pati yung mga wants nyo dito sa Canada na isa lang ang trabaho. No? Kumbaga kung ikaw ay magpa-part-time ka is parang for leisure mo lang or para lang sustentuhan siguro yung mga luho mo, yung mga ganyan, di ba? Para hindi ka mahirapan dito sa Canada. Okay? So yun lang guys. Thank you for watching and see you on my next video. Peace!